Grabe ka naman. Hindi ka talaga sasama sa amin. Sangyup na tayo dyan sa bayan. Wala ka bang pera? Ililibre ka na lang namin, Ingrid. First time to nagagala tayo ng talagang gala. Tapos hindi ka pa sasama. Katatapos lang maglagay ni Ingrid ng lip tint sa kanyang mga labi. Sorry talaga. Family first. Susunduin ako ni na mama at papa. Nangako sila sa akin na pakakainin ako sa labas at ililibre ng sine. Minsan lang yon, kaya hindi ko pwedeng ipagpaliban. Kami ang may banding ngayon, kaya pas muna ako dyan. Simpleng pamilya lang ang mayroon si Ingrid. Siya lang at ang kanyang mga magulang. Parehong tendera at tendero ng seafoods sa palengke ang mga magulang niya. Hindi niya masabing mahirap at hindi rin masabing may kaya at mayaman. Sakto lang pero naibibigay naman ng mga ito ang pangangailangan at sapat na yon para kay Ingrid. Sige na, alis na ako. Nag-text na sila, parating na raw sila. Mag-aabang na ako sa labas. Bye! Bawi na lang ako sa susunod. Nakangiting sabi ni Ingrid. Naglalakad na siya palabas ng school nang tumabi sa kanya si Dennis. Tumaas ang isang kilay niya sa bulaklak na iniabot nito sa kanya. Gayunpaman, tinanggap niya pa rin. Para saan naman to? Tanong ni Ingrid. Matamis na mangumiti si Dennis. Hindi ba nga nanliligaw ako sa'yo? Napabuntong hininga siya. At hindi ba nga nabasted na kita? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yong bawal akong ligawan at ayokong magpaligaw? Nagkatinginan sila ng binata. Bawal pa siyang ligawan dahil rule yun ng mga magulang ni Ingrid. Ayaw niya rin naman dahil wala pa sa isip niya. Pogi si Dennis, mabait at may sense of humor pero wala talaga siyang interes. Napailing si Ingrid. Salamat na lang talaga sa panliligaw mo pero hindi ko talaga matatanggap to. Sana maintindihan mo yun, Dennis, at respetuhin mo ang desisyon ko. Nang makalabas na si Ingrid sa gate, naghintay lang siya ng kaunti. Maya-maya, dumating na rin ang kolong-kolong ng kanyang papa. Napangiti agad siya at mabilis na lumapit. Papa! Nagmano agad siya rito at ganoon din sa kanyang ina. Mama, akin na lang po yung milk tea mo. Sumakay na siya sa loob. Bakit po dala natin to? Ito pong gagamitin natin papunta sa mall? Pwede po ba ito? Umiling naman ang kanyang ina. Hindi anak, babiyahe tayo. Galing kasi kami sa palengke kanina. Umuwi muna tayo para makapagbihis ka na rin. Napangiti naman si Ingrid. Sige po. Saglit na napatingin ang kanyang papa sa bulaklak na hawak niya. Kanino galing yan? Sa kaibigan ko lang po. Kay Dennis po galing itong bulaklak. Tumaas ang isang kilay nito. May kaibigan bang nagbibigay ng bulaklak? Baka naman may nandiligaw na sa'yo sa school. Sabihin mong mali ako. Napahinga ng malalim si Ingrid. Papa talaga parang detective. Opo, may gustong manligaw pero pinatigil ko na po. Alam ko naman pong bawal at hindi ko rin po priority sa ngayon. 14 pa lang po ako, no? Lalandi na lang po ako siguro kapag mga 18 na po. Bumusangot ang kaniyang papa. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mas lalo mag-aalala sa'yo, anak. Hindi pa rin pwede yun, Ingrid. Masyado pang bata. Kapag 40 ka na, pwede na. Nanlaki ang mga mata ni Ingrid. Papa, ang tandaan na nun. Ang OA naman po sa 40. Natawa naman ang kaniyang mama. Nagbibiro lang tong papa mo at hindi ko naman hahayaan yun, anak. Basta ang gawin mo muna sa ngayon, mag-aral kang mabuti, makatapos ng pag-aaral, para matupad ang mga pangarap mo at maging maayos ang buhay. Yun lang ang gusto namin sa'yo. Napangiti naman si Ingrid at tumango. Ganoon lang ang daloy ng buhay nila. Simple at walang komplikasyon. Masaya at araw-araw na gusto niyang madama. Pero hindi naman nagtatagal lahat ng mayroon siya. Dahil nagising na lamang siya isang araw, wala na ang mga magulang niya. Kawawang dalaga, maagang nawalan ng mga magulang. Grabe naman ang sinapit. Saad ng isang kaibigan ng mama niya na pumunta sa burol ng mga magulang ni Ingrid. Tulala lang naman siya sa harap ng kabaong ng mga ito. Para siyang nawalan ng buhay. Hindi alam ni Ingrid kung bakit itinira pa siya ng Diyos. Hiling niyang sana kasama na lang siyang namatay ng kanyang mga magulang para sama-sama pa rin sila. Kumain ka muna, Ingrid. Kailangan mo kumain para mainom mo ang gamot mo. Sabi sa kanya ng ninang niyang si Josie
ang taong nag-intindi sa kanya, pati na rin sa mga magulang niya. Umiling si Ingrid. Wala po akong gana. Ingrid naman. Magkakasama sila sa bus, biyaheng papunta sa beach para magbakasyon. Ang masaya sanang sandali na uwi sa trahedya. Naaksidente sila kasama ang mga magulang niyang nasawi. Samantalang kasama naman si Ingrid sa nakaligtas. Iyak siya ng iyak nang magising sa ospital. Dahil wala siyang ibang maalala, kundi ang mga magulang niyang pinrotektahan siya sa huling sandali. Kailangan mong kumain. Pilit pa ng kanyang ninang. Kailangan mong bawiin ang lakas mo. Hindi ka pa sobrang naghihilom sa mga sugat mo. Hindi matutuwa ang mga magulang mo kapag nalaman nila ito. Alam mo namang mahal na mahal ka ng mga yon. Tumulo na naman ang mga luha ni Ingrid. Pero wala naman na po sila. Hindi na po nila makikita kung kakain ba ako o hindi. Ninang, iniwan na po nila ako. Niyakap na lamang siya ni Josie. Mabuti na lamang at nandoon sa tabi niya ang kanyang ninang. Biglaan ang pangyayari. Nasa Mindanao pa ang lahat ng mga kamag-anak, kaya wala talaga siyang aasahang mag-aasikaso sa kanila. Mabuti na lang at mabait si Josie na kaibigan ng kanyang mama. Pagkatapos ng libing, hindi alam ni Ingrid kung papaano ipagpapatuloy ang buhay. Ang mga magulang ang pundasyon niya habang lumalaki. Kaya ngayong wala na ang mga ito, hindi niya na alam kung papaano magpapatuloy. Parang nawalan siya ng mga kamay at mga paa. Iha, alam kong namatayan ka at may konsiderasyon naman ako, pero kailan ka magbabayad ng upa? Kaya mo pa bang magbayad? Tanong ng landlady sa kanya. Napakagatlabi si Ingrid. Hindi ko na po kayang magbayad, ate. Yun ang totoo. Unti-unti niya nang nauubos ang abuloy ng kanyang mga magulang. Wala na rin namang naiwang ari-arian ang mga ito. Lahat ng ipon nila nagastos sa pagpapa-ospital nilang tatlo. Kaya talagang said na si Ingrid. Napabuntong hininga ang landlady. Mukhang gustong unawain siya pero bumabaha pa rin ang inis. Papaano na yan ngayon? Alam kong matindi ang pinagdaraanan mo pero mahirap naman na palaging ganito. Negosyo ko tong apartment na to at gusto ko rin naman kumita. Pasensya na, pero kung wala ka talagang maibayad, maghanap ka na lang ng ibang matitirahan, Ingrid. Marahan siyang tumango. Opo, pasensya na rin po. Nang umalis ang landlady, hindi na mapakali si Ingrid. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Wala na talaga siyang pera. Sinubukan niyang makontak ang mga kamag-anak niya. May mga sumagot pero wala rin gustong mag-effort na puntahan siya at kahit kupkupin man lang. Tita, sige na po. Wala na po talaga akong ibang mapupuntahan. Pagmamakaawa na ni Ingrid. Sumagot naman ito. Pasensya ka na. Hindi ka na talaga namin kayang kupkupin. Mahirap lang ang buhay namin dito. Mahal pang pamasahe papunta dito sa amin. Mag-try ka na lang sa ibang kamag-anak natin. Namuuna ang mga luha ni Ingrid. Tita, sinubukan ko na po sa ibang kamag-anak natin. Ayaw po nila. Hindi rin daw po nila kaya. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Mas lalo naman kami. Pasensya na talaga. Malaki ka na, kaya mo na yan. Sige na, ibababa ko na to. Pupunta pa ako sa school ng mga anak ko. Tuluyang bumagsak ang mga luha ni Ingrid. Wala na talagang maaasahan sa mga kamag-anak niya. Hindi siya kukupkupin dahil alam naman ng mga ito na walang mapapala sa kanya. Wala namang kahit anong pera o lupa ang kanyang mga magulang. Anong gagawin ko? Saan ako pupunta? Umiiyak na tanong ni Ingrid sa sarili. Gustong-gusto niya na lang mawala sa mundo. Pagod na si Ingrid. Hindi niya na alam kung anong gagawin. 14 years old pa lang siya. Hindi niya pa kayang gumawa ng sobrang laking desisyon para sa kanyang sarili. Kailangan niya pa rin ng gabay. Naramdaman ni Ingrid ang bigat ng lahat ng mga nangyayari. Ang dating makulay na buhay, parang unti-unting naging abo. Napatingin si Ingrid sa kutsilyo sa kusina. Parang humihikayat sa kanyang talim. Nang iangat ni Ingrid ang kutsilyo sa kanyang dibdib, isang malakas na katok ang umalingaw sa tahimik na bahay. Napasinghap siya at nabitiwan iyon.
Nakita niya si Josie na may halong takot at pag-aalala sa mukha. Mabilis itong lumapit sa kanya. Ingrid, anong ginagawa mo? Nanginginig sa emosyon ang boses ni Josie habang nagmamadali siyang niyakap. Hindi po ako pwedeng magpatuloy sa ganito, Ninang. Ayoko na po. Bulong ni Ingrid habang umiiyak. Sobrang miss ko na po sila. Gusto ko na lang pong makasama ulit ang mga magulang ko. Ingrid, makinig ka sa akin. Matatag ang boses ni Ninang Josie at puno ng matinding determinasyon. Alam kong nahihirapan ka na pero ang gawin mo to sa sarili mo, hindi magiging solusyon sa lahat ng problema mo. Naiintindihan mo ba yon? Hindi to gusto ng iyong mga magulang para sa'yo. Minahal ka nila ng sobra kaya wag mong sasayangin ng ganito ang sarili mo. Nanginginig ang katawan ni Ingrid habang nakakapit sa kanyang ninang. Nakaramdam siya ng kiskat ng pag-asa sa gitna ng dilim na bumalot sa kanya. Pero wala na pong natitira sa akin, Ninang. Paos na bulong ni Ingrid. Tinalikuran na po ako ng mga kamag-anak ko. Ayaw po nila akong tanggapin kasi hirap din po sila at alam nilang wala po silang mapapala sa akin. Nag-iisa na lang po talaga ako, Ninang. Sinalubong nito ang kanyang mga tingin. Hindi ka nag-iisa, Ingrid. Nandito ako at lagi ako nasa tabi mo. Ako na ang kukup-kup sa'yo. Inaanak kita pero parang anak na rin naman kita. Oo, naiwan kang mag-isa pero tandaan mo, mahal na mahal kita, Ingrid. Nandito ako palagi. Isang kisap ng pag-asa ang nagningas sa puso ni Ingrid. Sa sandaling yon, napagtanto niya na hindi talaga siya nag-iisa. Na mayroong isang tao na nagmamalasakit sa kanya ng husto. Isang tao na handang tumayo sa tabi niya kahit na hindi sigurado kung may mapapala sa kanya o wala. Huminga ng malalim si Ingrid at pinunasan ang kanyang mga luha. Gusto ko pong mabuhay, Ninang. Maging masaya tulad po ng dati. Gusto ko pong tuparin ang pangarap ng mga magulang ko para sa akin. Tutulungan niyo naman po ako, di ba? Parang awa niyo na po, Ninang. Umiling si Josie at pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi mo na kailangang magmakaawa. Tutulungan kita. Hindi ko maibibigay ang katulad ng naibigay ng mga magulang mo sa'yo dahil may iba pa akong mga anak na maliliit pa. Pero sisikapin kong tulungan ka sa buhay. Ha? Muli siyang niyakap ni Josie. Alam ni Ingrid na hindi siya nag-iisa. Magpapatuloy siya dahil alam niyang may dahilan pa ang Diyos kung bakit binigyan pa siya ng pagkakataon para mabuhay. Dinala na nga siya ng ninang niya sa bahay nito. Sa probinsya nakatira si Josie. Isla, kaya talagang malayo. Alam kong medyo hindi ka sanay dito pero huwag kang mag-alala. Tahimik naman dito. Saka may school din naman, elementary at high school. Sa college, tawid ferry boat lang kaya madali na din. Nakangiting sabi ni Josie sa kanya. Marahan siyang tumango at tinanaw ang dagat. Okay lang po, madali naman po akong mag-adjust at mukhang maganda po rito sa inyo. Presko po ang hangin at maganda po ang tanawin. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Alam mo, dito kami nagkakilala ng mama mo. Dito sa lugar na to nabuo ang friendship namin. Dito lumaki ang mama mo. Umalis lang nang makataluyan ng papa mo. Napangiti si Ingrid sa sinabi ng kanyang ninang. Talaga po? Sa papasukan ko pong school, doon din po nag-aral si mama? Tumango naman si Josie. Oo, Ingrid. Kaya sana kahit wala ng mga magulang mo, gumawa ka ulit ng mga bagong alaala. Alam po ba ng pamilya nyo na kinuha nyo po ako at titira sa inyo? Hindi po ba sila magagalit? Nag-aalalang tanong ni Ingrid. Umiling naman si Josie. Siyempre hindi. Nakausap ko na naman ang mga anak at asawa ko. Yung ninong Romeo mo, mabait naman yon. Pero kapag nasa bahay, siyempre, may mga pag-aaway kami na normal sa mag-asawa. Kaya wag mo na lang intindihin, ha? Marahan siyang tumango. Opo, alam ko naman po yon. Kahit naman po sina mama at papa dati, may mga hindi rin po pagkakaunawaan. Maraming salamat po talaga sa pagkukup sa akin, Ninang. Hayaan niyo po kapag nakatapos po ako kahit hanggang high school lang, kahit ako na po ang bahalang magpaaral sa sarili ko sa kolehiyo, hindi ko na po kayo aabalahin pa. Saad ni Ingrid. Huminga ng malalim ang kanyang ninang. Ingrid, wag mo nang alalahanin yon. Pamilya ka na sa akin, ha?
ako nang bahala sa'yo. Napangiti siyang muli. Wala talagang kasing bait ang ninang Josie niya. Kaya simula ng araw na yon, ipinangako niya sa kanyang sarili na kapag naging maayos na siya, ibabalik niya lahat ng tulong na ibinigay sa kanya ni Josie. Hi Ate Ingrid! Nakangiting bati ni Jello nang makarating sila sa bahay ng mga ito. Napangiti rin naman si Ingrid. Hi! Lumabas naman mula sa kusina si Romeo, ang kanyang ninong. Aba, ngayon lang ulit kita nakita. Dalaga ka na pala. Lumapit si Ingrid at agad na nagmano. Magandang araw po, Ninong Romeo. Mas madalas niyang makita ang kanyang ninang dahil kapag may okasyon sa kanila, ito lang naman ang madalas pumupunta. Huling kita niya sa kanyang ninong noong 8 taong gulang pa lang siya. Sana po ay okay lang po na nandito ako. Medyo nahihiya niyang sabi. Tumango naman si Romeo. Ayos lang naman. Wala namang kaso sa amin to. Sige na, magpahinga ka na. Mahaba ang biyahe. Baka pagod na kayo ni Josie. Dinala siya ni Josie sa magiging kwarto niya. Nagulat si Ingrid na may sarili talaga siyang kwarto sa bahay ng mga ito. Nakakahiya naman po, Ninang. Saad ni Ingrid nang makita ang sariling silid. Umiling naman agad si Josie. Ayos lang, puro lalaki naman ang mga anak namin. Pwede silang magtabi-tabi sa isang kwarto pero ikaw, babae at dalaga pa. Alam kong kahit sa inyo, bukod ka rin ng kwarto. Napabuntong hininga na lamang si Ingrid. Salamat po talaga, Ninang. Na-appreciate ko po lahat ng ginagawa niyo po para sa akin. Hinaplos nito ang kanyang mukha. Okay lang, para na rin kitang anak. Huwag kang mahihiya. Mas lalo siyang napangiti. Nang mapag-isa na si Ingrid sa kwarto, huminga siya ng malalim. Nandoon na ang kanyang buhay. Kikilos na siya ng panibagong simula at hangad niyang sana ay maging maayos ang lahat. Ine-enroll na nga siya ni Josie sa school. May kalayuan, hindi katulad ng elementary, kaya nahihiya siya kapag binibigyan pa siya ng pamasahe. Dagdag kasi gastos pa yon, kaya kahit pagod na maghapong pagpasok sa school, talagang nilalakad niya na lang. Makakatipid siya sa pamasahe at may pamasahe pa siya kinabukasan. Ano ba naman to? Kinuha agad ni Ingrid ang sapatos niyang natatanggal ng ilalim. Huwag mo naman akong iwan ngayon. Luma na ang sapatos niya na ginagamit sa school. Nahihiya naman siyang magpabili kaya ginagawa niya na lang ng paraan. Kaso ng araw na yon, mukhang bibigay na talaga. Naglalakad ka pa sa may pirasan, Ingrid. Sabi ko naman sa'yo, sumabay ka na lang sa akin. Saad ng magaling na si Jaime, ang kaklase niya. Napairap naman si Ingrid. Ang aga-aga, please wag mo akong kulitin ngayon. Wala ako sa mood. Hirap na nga siyang maglakad. Kukulitin pa siya ng magaling na si Jaime. Walang araw na hindi ito nagpapapansin sa kanya. Palagi na lang, kaya kalat na kalat sa school, na-crush siya nito. Hindi niya naman pinapansin. Bakit ganyan ka maglakad? Nakatapa ka ng tae? Natatawang tanong ni Jaime. Tigilan mo ako. Hindi naman mabaho. Sobrang bagal ng pagpapaandar nito sa motor na dala. Halos inaalalayan na nga lang ng mga paa. Sayang ang gas mo, umuna ka na. Sabi niya rito. Humalakhak ulit si Jaime. Mabuti pa yung gas, naabot ng concern mo. Napairap naman si Ingrid. Mahal kasi. Tumango-tango ang binata. So, dapat pala, mahal mo ako para may concern ka sa akin? Natigilan siya sa paglalakad. Lumingon siya sa binata, nang ngiting-ngiti naman sa kanya. Dumampot siya ng maliit na bato at ibinato rito. Ano, sakay na Ingrid? Alam mo namang, aray, masakit yun. Bulalas ng binata. Tigilan mo, sabi ako. Palagi ka na lang nagpapapansin, hindi naman kita gusto. Naiirita lang ako sa'yo. Muling tumawa si Jaime. Napakasungit naman. May karismang taglay si Jaime. Hindi yun may tatanggi ni Ingrid. Gayunpaman, wala siyang pakialam at hindi niya papatulan. May pangako siya sa kanyang mga magulang na magtatapos ng pag-aaral. Hindi muna siya papasok sa isang relasyon. Masyado pang magulo ang kanyang buhay at bata pa rin siya. Idagdag pang nasa poder siya ng kanyang ninang at nakakahiya naman na pinag-aaral na nga siya nito kung ano-ano pa ang aatupagin niya. Nilagpasan ni Ingrid si Jaime. Mabuti na lamang nakaabot siya sa tricycle na paalis na.
Matatakasan niya kahit sandali ang pangiinis ng binata sa kanya. Maganda lang ang motor, akala mo naman kung sino. Motor lang naman. Naiinis niyang bulong. Nang makarating sa school, agad niyang nilapag ang bag. Maglilinis lang naman. Kapag naglilinis, pawisan na. Kaya sa flag ceremony, dugyot na agad. Diyan mo na naman nilagay ang bag mo, di ba? Sa likod ka na raw. Itatapon na naman ni Luke ang bag mo. Saad ni Ingrid kay Jaime. Umismid lang naman ito. Gusto ko rito. Bag niyang itatapon ko. Tiningnan niya si Jaime. Ang laki ng katawan, pero isip bata. Hangad niyang next year ay hindi niya na ito kaklase. Ayaw niya talaga sa kahambugan ng binata. Maya-maya ay tumunog na ang bell para sa flag ceremony. Papunta na siya sa field nang bigla siyang hinila ni Jaime. Huy, ano ba? Saan mo ba ako dadalhin? Tanong niya rito. Hila-hila na parang bata si Ingrid. Nakakaladkad pang sapatos niya. Sira na nga, mas lalo pang nasira. Dinala siya ni Jaime sa likod ng Rizal Building. Pinaupo siya nito sa bangko roon. Ano ba? Kalmado niyang tanong kahit umuusbong na naman ng inis. Bigla na lang itong lumuhod sa harapan ni Ingrid. Pilit nitong tinanggal ang mga sapatos niya. Tiningnan pang harap at likod. Nabigla na lang siya nang inayos nito iyon. May dala na palang gamit para ayusin ang kanyang mga sapatos. Grabe naman tong sapatos mo. Ngumanganga na. Natatawang sabi pa ni Jaime. Akin na nga. Napakagatlabi si Ingrid. Napapansin niya na talaga ang pagkagusto ni Jaime sa kanya. Mahirap iwasan para sa mga bulgar nitong kilos pagdating sa kanya. Inaasar pa nga pero dinadaan niya na lang din sa tawa. Wala pa kasi akong pambili ng bagong sapatos. Hindi pa kaya ng budget. Saad na lang ni Ingrid. Paapa ba to ng babae, Ingrid? Bakit ang laki? Natatawang tanong ni Jaime. Sinubukan niyang agawin ng sapatos. Akin na yan. Tumayo ka na nga dyan. Nagsimula na nga ang morning prayer. Tahimik lang silang dalawa. Nang tinugtog ang national anthem, tumayo agad si Ingrid. Nahihirapan pa dahil hindi suot ang isang sapatos. Bait! Natatawang asar pa ni Jaime. Ipatong mo sa paako ang paa mo. Mabato rito, baka mawalan ka ng balanse. Pinatong naman ni Ingrid ang paa niya. Diniinan pa para maramdaman nito ang kanyang bigat. Tinapat ni Ingrid ang kamay sa dibdib. Seryoso lang siya pero ngiting-ngiti naman si Jaime. Nang matapos, inalalayan siya nitong makaupo. Ang aga mo, amoy sigarilyo. Hindi niya na napigilan. Natigilan naman agad si Jaime. Sorry, ayaw mo? Nagkatinginan silang dalawa. Bakit? Aayawan mo? Kaya rin siguro hindi siya lubos na magtiwala kay Jaime dahil sa personalidad na mayroon ito. Walang pakialam sa sasabihin ng ibang tao ang binata. Kung umasta rin, para bang walang maaabot pagdating ng hinaharap. Tila walang direksyon na gustong abutin sa buhay. Oo, aayawan ko kung ayaw mo. Marahang saan ni Jaime na para bang nakasalalay kay Ingrid ang mangyayari sa buhay nito. Muli nitong inayos ang kanyang sapatos. Sobrang seryoso talaga ni Jaime. At simula ng araw na yon, pakiramdam ni Ingrid may isang tao na palaging mag-aalala sa kanya. Hindi, manigarilyo ka pa hanggang masira yung baga mo. Sarkastikong sabi ni Ingrid dito. Mahina naman itong tumawa. Hindi na, ayaw mo Ingrid. Malulungkot ka kapag nasira ang baga ko. Dahil sa paghila mo sa akin, hindi na tayo nakapunta sa flag ceremony. Wika na lang ni Ingrid. Bahagyan nitong pinindot ang kanyang pisngi. Okay na rin yon, at least hindi ka nainitan. Fresh at maganda ka pa rin. Napairap naman siya. Alam na alam niya kapag flag ceremony ang gawain nito. Wala itong ibang tinitingnan kundi siya lamang. Kahit wala sa ayos ng pila, matanaw lang siya. Parang ewan na magpapasaway sa mga officer na nag-aayos ng mga pila. Ganoon kalakas ang tama sa kanya ni Jaime. Maya-maya sinuot na ng binata ang sapatos sa kanya. Hindi ka na ulit masisiraan ng sapatos sa akin. Pangako, hindi mo naman obligasyon. Aniya pero bumigay pa rin. Salamat pa rin. Umupo ito sa kanyang tabi. Noong nasa Maynila ka, may mga nanliligaw ba sa'yo? Marahan siyang tumingin dito at dinuro ang mukha. Kung may bala kang manligaw sa akin,
Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, huwag mo nang ituloy kung ayaw mong mabasted. Natigilan si Jaime, halatang nagulat pero maya-maya natawa na rin. Ang assuming mo naman, nagtatanong lang. Ikaw, liligawan ko. Asa ka, Ingrid. Bigla naman siyang namula dahil sa pagkapahiya. Di mas mabuti. Napairap muli si Ingrid pero natawa na lang din. Talagang tumatalab sa kanya ang mga pagpapapansin ni Jaime. Talagang iisipin niya lamang pero hindi sa punto na papatulan. May handaan sa amin. Punta ka. Nakangiting imbita ni Jaime. Imbitado ang ninang mo kaya pumunta ka. Napasandal si Ingrid sa pader. Pupunta ako kasi kainan din naman yon. Binyag nga pala ng pamangkin mo, no? May inuman din? Sandali itong nag-isip. Inuman? Hindi naman laging nawawala yun sa pamilya namin. Saka pwede ako uminom. Ikaw hindi. Hindi naman talaga ako umiinom. Pahayag ni Ingrid. Humulukip-kip si Jaime. Paano naman ako? Hindi ka nag-aalala na uminom ako ng sobra? Mahinang tumawa si Ingrid at sinalubong ang tingin nito. Wala akong pakialam kung anong gagawin mo, Jaime. Malaki ka na at sa'yo na nga mismo nang galing. Normal na nga lang sa'yo yon. Napasimangot naman ito. Kaya papayagan mo akong uminom hanggang sa malasing ako. Ganun lang ba, Ingrid? Bakit naman kita pipigilan? Nagkibit balikat siya at inasar ito ng kaunti. Kung gusto mong lunurin ang sarili mo sa alak, wala naman akong comment doon. Wala kang pakialam sa akin? Hindi niya napigilang tumawa. Tila inagawan ng candy ang binata. Parang batang nagtatampo sa kanya. Gustong gusto mo yun, di ba? Tanong pa ni Ingrid. Wow, sabihin mo na lang na bad influence ako. Sarkastikong sabi naman ni Jaime. Bahagyang napangiti si Ingrid. Wala naman siyang sinasabi pero yun na agad ang naisip nito. Pakiramdam ni Ingrid. Pakiramdam tuloy niya. Maloko man si Jaime pero kapag sinasaway, mukha namang nakikinig. Handa pang ang magbago, handa ring magpasako. Umiwas ito ng tingin pero may maliliit na ngiti na naglalaro sa mga labi. Siguro, naisip ko lang na may pakialam ka sa akin kahit kaunti. Bakit naman ako magkakaroon ng pakialam sa'yo? Ni ayaw nga kitang kaibigan? Naiinis naman itong tumingin ulit sa kanya. Mas lalo naman ako. Hindi rin naman kita gustong maging kaibigan. Hindi yun ang pangarap ko. Asawa, pwede pa para... Aray! Napairap naman si Ingrid pagkatapos itong hampasin. Ano nga ulit ang sabi mo? Hindi mo ko liligawan? Tigilan na natin tong usapan na to. Kung makapagsalita ka, parang kailangan mo pa ng permiso ko para makalaklak ka. Napabuntong hininga si Jaime. Masyadong mabigat. Sa sobrang bigat, natawa na lang siya. Jaime, maging responsableng manginginom ka na lang. Ikaw na lang mismo ang magpapaalala sa sarili mo. Kaya mo yan. Hindi mo kailangan ng girlfriend na pagbabawalan ka. Natatawang sabi ni Ingrid na may halong sermon. Ngumisi ang binata at tumingin sa kanya. Si Ingrid naman ang umiwas ng tingin. May kung ano talaga sa titig ni Jaime na hindi niya kayang tagalan. Talaga? Maangas na sabi nito. Mahirap na. A-attend ang mga pinsan ko na may mga itsura. Baka may makasalisi pa. Hindi ako masyadong iinom. Nandun ka kaya magiging tanod muna ako sa sarili kong bakod sa'yo. Napailing na lang si Ingrid. Hindi tama yon. Gayunpaman, hindi siya magtataas ng daliri para pigilan ito sa kung ano ang gustong gawin. Naging maayos naman ang buhay ni Ingrid sa poder ng kanyang ninang Josie at ninong Romeo. Hindi niya masyadong close ang ninong niya dahil hindi naman talaga ito palakausap sa kanya. Okay lang din naman sa kanya yon. Ang mahalaga, itinuturing siya ni Josie na parang anak. Alam mo, matagal ko na talagang pangarap magkaroon ng anak na babae. Kaso palaging lalaki ang binibigay. Kaya tuwang-tuwa ako kapag binibili kita ng mga damit sa bayan. Sana magustuhan mo. Nakangiting sabi ng kanyang ninang. Sumilay din ang ngiti sa mga labi ni Ingrid. Hindi nyo na po kailangan gawin pa to pero maraming salamat po talaga. Alam ko pong mahirap po kayo at isinisingit nyo lang po ako sa budget ng pamilya ninyo. Pasensya na po talaga. Gusto ko man po maghanap ng part-time job. Wala rin po akong mahanap dito sa lugar ninyo.
At maghapon pa po lagi ang pasok namin sa school. Umiling si Josie at hinawakan ang kamay niya. Ingrid, ayos lang. Hindi mo kailangan na palaging humingi ng pasensya. Basta mag-aral ka na lang ng mabuti ha. Marahan itong yumakap sa kanya. Ayaw niya nang mawalay sa kanyang ninang. Nawala man ang kanyang mga magulang, may isa namang pumalit na napakamaunawain at mabait na ninang. Yun nga lang, katulad ng isang araw na lumilipas, mukhang hindi rin ito magtatagal. Kailangan kong gawin to, Romeo! Matigas ang boses ni Josie, ngunit rinig na rinig ni Ingrid ang pagpupumilit doon. Para naman sa pamilya to, para sa mga bata. Kailangan kong mag-abroad. Ito lang ang paraan para masiguro natin ang magandang kinabukasan para sa kanila. Hindi ko gusto, Josie. Galit ang boses ni Romeo, ngunit may bahid din ng takot. Napakalayo ng Australia. Paano ang mga bata? Paano naman tayo? Hindi ko to magagawa kung wala ka. Marami na tayong pinagdaanan. Hindi ko maisip na aalis ka pa ng ganito. Nasa may hagdan si Ingrid habang nakikinig sa pagtatalo ng mag-asawa. Hindi niya alam na may plano palang umalis ang kanyang ninang. Si Josie ang laging nandyan, ang nagpaparamdam sa kanya na ligtas, minamahal at pinoprotektahan siya. Halos hindi makayanan ni Ingrid ang iniisip niya. Ano kaya ang mangyayari sa kanya kung umalis si Josie? Magbabago ba ang mga bagay para sa kanya? Magiging okay lang ba ang lahat? Magandang opportunity na yon, kaya susunggaban ko na hanggang may tumutulong pa. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong makapunta sa Australia. Kaya wag ka ng ganito. Payagan mo na ako dahil future naman natin ang nakasalalay dito. Pakiusap ni Josie sa asawa nito. Nagpatuloy ang pagtatalo ng ilang sandali at pagkatapos nagkaroon ng katahimikan. Hindi alam ni Ingrid kung anong gagawin. Ngunit hindi niya maalis ang namumuong takot sa kanyang dibdib. Kaya pagkatapos ng dalawang mag-usap, sinadya niya na si Josie. Ninang. Maliit ang boses ni Ingrid at medyo nahihiya pa. Tumingin si Josie sa kanya. Bakit, Ingrid? May kailangan ka ba? Hindi niya alam kung papaano itatanong kung ano ang nararamdaman niya. Ano po kasi, narinig ko po kayo ni Ninong Romeo kanina. Aalis po ba talaga kayo? Marahan itong bumuntong hininga at pinasadahan ng kamay ang buhok. Ingrid, alam kong mahirap to pero mas mahirap kung mananatili lang ako rito. Hindi naman kami mayaman. Hindi rin kami tipong may kaya. Gusto kong ibigay sa pamilya ko ang mga bagay na kinaiinggitan nila sa iba. Ang pagkakataong ito sa ibang bansa ay mahalaga para sa atin. Isa tong pagkakataon na mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Pero paano naman po ako, Ninang? Nanginginig ang boses ni Ingrid. Ayoko pong iwan mo ako, Ninang. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung aalis ka po rito sa bahay. Inabot ni Josie at marahang hinawakan ang mukha ni Ingrid. Sa puso ko, anak kita, Ingrid. Hindi ko alam kung bakit kailangan mo pang mag-alala at palaging mailang na palagi kang nandito sa bahay namin. Lagi kang welcome dito. Parte ka na ng buhay namin. Kahit mag-abroad ako, palagi kang magiging anak ko. Palagi kang magiging bahagi ng pamilyang to. Hindi ka na nag-iisa. Pero mamimiss kita, Ninang. Paano kung makalimutan mo po ako? Tuluyang bumuhos ang takot na namumuo sa loob niya. Pasensya na po, Ninang. Daig ko pong mga bata at mga totoo niyong... Pasensya na po, Ninang. Daig ko pa po ang mga bata at mga totoo niyong anak kong makaungot. Mahina namang tumawa si Josie. Okay lang na umungot ka ng ganyan kung yan naman talagang nararamdaman mo. Hinding-hindi kita makakalimutan, Ingrid. Palagi kang magkakaroon ng tahanan dito nasaan man ako. Ang aking pamilya, kahit magkalayo tayo, magiging pamilya pa rin para sa'yo. Aalagaan pa rin kita. At sana, bantayan mo ang mga anak ko kapag nawala ako, ha? Palagi kang magiging responsibilidad ko. At alam na ng Ninong Romeo mo at ng mga anak ko, palagi rin nandyan para sa'yo. Nakaramdam ng kaunting kaginhawahan si Ingrid. Ngunit nangingibabaw pa rin sa kanyang takot. Pero, napakahirap po isipin na wala ka rito. Niyakap siya ni Josie. Alam ko, Ingrid,
Alam kong mahirap pero minsan, kailangan nating gumawa ng mahirap at mabigat para sa mga taong mahal natin. Ginagawa ko to para sa ating lahat. At ipinapangako ko sa'yo kahit nasan man ako, palagi kang kasama sa mga priority ko, Ingrid. Unti-unting nawala ang takot niya. Hindi siya sigurado kung papaano magbabago ang lahat, ngunit alam niyang isang bagay na tiyak. Hindi siya iiwan ng pagmamahal ni Josie, gaano man ito kalayo. Ang lungkot mo naman, Ingrid. Hindi ako sanay. Nakangiting sabi ni Jaime sa kanya. Ano bang mga bagay na nagdudulot ng lungkot mo? Napabuntong hininga si Ingrid at tinanawang dagat sa harap niya. Tigilan mo ako, Jaime. Marami akong iniisip ngayon. Pero mas lalo itong tumabi sa kanya. Hulaan ko. Tungkol yan sa ninang mo, no? Balita ko aalis daw. Kaya ba nalulungkot ka kasi aalis siya? Oo. Saad ni Ingrid. Nakakalungkot naman talaga. Simula nang mawala ang mga magulang ko, siya palagi ang nasa tabi ko. Si Ninang Romeo naman, hindi naman din ako close sa kanya. Paano kapag kami-kami na lang sa bahay? Mas lalo lang akong mahihiya. Huminga ng malalim si Jaime. Masyado kang maraming iniisip. Hindi ka mapapanatag kapag ganyan. Palaging gugulang isip mo. Kung wag mo na lang kaya munang isipin ang mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Kasi kahit magtanong ka ng magtanong sa sarili mo, hanggat hindi pa nangyayari, hindi mo pa masasagot ang lahat ng yan. May punto rin naman nga si Jaime. Baka nga sobra lang siyang nag-iisip. Kailangan niyang panatagin ang kanyang sarili sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Uuwi na ako. Sambit ni Ingrid bago tumayo. Marahan na rin tumayo si Jaime. Gusto sana kitang ihatid pero alam kong tatanggi ka. Natigilan si Ingrid sandali. May practice sila kanina. Pagod na rin siya. Malayo pa ang lalakarin niya. Ano pang hinihintay mo? Humarap siyang muli sa binata. Ihatid mo na ako. Tila biglang nanghina ang mga binti nito. Ano? Mas lalong lumapit si Ingrid sa motor ni Jaime. Ihahatid mo ba ako o hindi? Unti-unting lumawak ang ngiti ni Jaime. Ihahatid kita, syempre. Natawa na lang siya sa reaksyon nito. Alam ni Ingrid kung papaano nito paghirapan ng kanyang atensyon para lang mapansin niya. Hindi naman siguro masama kung pagbigyan niya kahit minsan. Total ay bahagyang pinawi ng binata ang lungkot niya. Kaya nang nakaangka si Ingrid sa likod ng motor ni Jaime, ramdam na ramdam niya ang saya ng binata. Mahina na lang siyang tumawa. Nang bahagya siyang yumakap mula sa likod nito, naramdaman niyang nanigas naman ito. Alam kong hindi pa ako pwedeng manligaw dahil mas priority mo ang pag-aaral. Pero, wag mo akong paasahin ng ganito. Nahihirapang sabi ni Jaime nang tumigil ang motor. Ngumiti naman siya pagkababa. Kung ganon, umasa ka lang. Umawang ang bibig ni Jaime at bahagyang natawa. Aasa talaga ako at maghihintay sa'yo. Nang pumasok si Ingrid sa gate, napangiti na lang siya. Sa susunod na taon, malapit na silang magkolehiyo at nakikita niyang unti-unting nagkakaroon ng direksyon ang buhay ni Jaime. Mula sa lungkot na nangyari sa pagkawala ng kanyang mga magulang, isa si Jaime sa nagpabalik ng kulay sa kanyang buhay. Sorry Papa, mukhang maagang lalandi ang anak ninyo. Natatawa niya na lang sabi sa hangin. Nawala ang kanyang tawa nang may marinig siyang boses sa likod ng bahay. Kumunot ang kanyang noo. Boses yon ng ninang Josie niya. Huwag ka nang mainip. Sure na nga na makakaalis na ako. Saad pa ni Josie. Mas lalo pa siyang lumapit. Alam ni Ingrid na maling makinig sa pinag-uusapan ng iba. Pero hindi niya alam kung bakit hindi niya napigilan ang sarili. Nasilip niya na may ka-video call na lalaki si Josie. Oo, huwag ka mag-alala. Tuloy na ako dyan sa Australia. Makampante ka na lang muna dyan. Masyado ka namang atat na atat. Sabi pa ni Josie. Oo naman. Miss na rin kita. Magkikita na tayo ulit. Salamat. Maya-maya'y natapos na ang tawag. Mabilis siya nagtago nang lumingon ang ninang niya. Nang makapasok si Josie, napasandal na lang siya sa pader. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang magtago ng kanyang ninang habang kausap nito ang isang lalaki. May naghihintay sa kanya sa Australia? Mahinang tanong ni Ingrid sa sarili. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Hindi niya alam kung anong gagawin. Kapag nagsalita naman siya, baka sabihin pang nanghihimasok lang.
Habang tinitingnan ni Ingrid ang kanyang ninong at ninang, mukhang ayos naman ang mga ito. "Oh, Ingrid, bakit hindi ka pa kumakain? Ayos ka lang ba?" tanong ni Josie. "Masama ba ang pakiramdam mo?" Napakagatlabi si Ingrid at pinilit kumain. Hindi naman po. Wala lang po akong gana." Napatingin si Romeo sa ulam. "Ayaw mo ba ng ulam?" Umiling agad si Ingrid. Hindi po. Ano lang, kumain po ako sa school kanina bago umalis, kaya busog pa po ako." Pinilit na lang niyang kumain. Baka masamain pa ng mga ito ang kinikilos niya. Pero hanggang paghuhugas ng mga pinggan, dala pa rin ni Ingrid sa kanyang isipan ang mga nakita at narinig. "Sa tingin mo, may ibang lalaki ang ninang mo?" Gulat na tanong ni Jaime. Mabilis niya namang tinakpan ang bibig nito. "Lakas ng boses mo. Halika nga rito." Tumawa naman si Jaime at nagpahila sa kanya. "Sus, chancing ka. Kunwari may chismis pero gusto mo lang akong hawakan." Hinampas niya naman agad ito sa dibdib. "Puro kakalokohan at hindi to chismis. Ikaw ang gusto kong sabihin ng problema ko dahil alam kong hindi ka naman makwento sa iba." Someryoso naman agad si Jaime. "Kung totoo yan, anong balak mo? Sasabihin mo ba sa ninong mo?" Hindi agad nakasagot si Ingrid. "Ang totoo niyan, hindi ko alam. Hindi ko alam kung nasa posisyon ba ako para sabihin yon at makialam sa problema nila. Mas mabait sa akin si Ninang Josie. Alam mo naman yan. Paano kapag ako naging dahilan ng pagkasira nila? Isa pa, aalis na rin naman si Ninang Josie. Pupunta na siya sa ibang bansa. Alam kong matagal niya ng plano yon, mag-abroad para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak niya. Paano kapag sinabi ko kay Ninang Romeo? Hindi na siya matutuloy?" Napabuntong hininga si Jaime. "Ang hirap naman ng sitwasyon mo." Yun ang mga iniisip niya sa mga nagdaang araw. Ayaw niyang masira ang pamilya ni Josie o mag-away ang mag-asawa dahil lang sa sinabi niya. Hindi rin naman siya sigurado. Iniisip niyang tanungin ang kanyang ninang pero natatakot siyang mag-iba ang tingin nito sa kanya at palayasin pa siya. Hanggat maaari, ayaw ni Ingrid na maging dahilan sa mga pagtatalo ng mag-asawa. Ayaw niyang maging pabigat sa ganoong paraan. Bukod doon, kawawa naman ang mga anak nito. Para kay Ingrid, mga kapatid niya ng mga anak ng kanyang ninong at ninang. Tumayo na siya bilang ate ng mga ito. Pero sa lahat ng desisyon na ginawa ni Ingrid, tama ba ang kanyang mga pinili? "Ninong, ano pong nangyari? May nangyari po ba kay Ninang?" Kinakabahang tanong ni Ingrid. Nagpatuloy sa pag-inom si Romeo. "Nag-away kami ng ninang mo. Pasensya na, kailangan mo mong makita to. Huwag niyo akong intindihin. Pumasok na kayo sa loob. Ingrid, pakiusap. Pakainin mo na lang muna ang mga anak ko dyan. May pagkain naman dyan. Hindi pa nga lang naluluto." Sumunod naman agad si Ingrid. Inintindi niya ang mga anak ng kanyang ninong. Ilang buwan na rin simula nang umalis si Josie. Nagpapadala naman ito ng pera sa kanila. Nakikipag-usap at kinukumusta ang mga bata. Kaya ang mga pagdududa ni Ingrid tuluyan ang nawala. Subalit sa mga sumunod na buwan, unti-unting nanlamig si Josie hanggang sa hindi na nagparamdam. Hindi na rin nagpadala ng pera o kahit kumustahin man lang ang mga anak. Kahit si Ingrid, tuluyan na rin pinabayaan. Malakas na sumigaw ang kanyang ninong at pinagbabato ang picture frame ng asawa nito. "Malandi kang babae ka! Nagtiwala ako sa'yo! May ibang lalaki ka na pala, Josie! Walang hiya ka!" Naiiyak na si Ingrid. Naawa siya sa kanyang ninong, pati na rin sa mga bata. Niyakap niya ang mga anak ng kanyang ninong at ninang. Halos wala pang muwang ang mga ito. Pero yon, at tuluyan ng nasira ang buong pamilya. Dahil sa nangyari, hindi lang sakit ang ibinigay ni Josie kundi hirap sa mag-aama nito. Kitang-kita niya kung paanong nahihirapan si Romeo na itaguyod ang mga anak. Nagkaroon pa ng malubhang sakit si Jello at kailangan ng operasyon. Kaya kahit gusto niyang makapag-aral sa kolehiyo sa susunod na pasukan, hindi na muna niya plinano. Pinangako niyang tutulong muna siya sa mag-aama. Naawa siya sa mga batang tinuturing niya ng mga kapatid. "Aalis ka na?" tanong ni Ingrid kay Jaime. Marahang tumango ang binata. "Huwag kang mag-alala, nasa syudad lang ako para mag-aral, makatapos. Kahit marami akong makilalang magagandang babae, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Ikaw lang ang gusto ko." Mahina naman siyang tumawa. "Hindi mo naman kailangang sabihin yan.
Huwag ka rin mag-iwan ng pangako. Hindi naman tayo. Naiinggit si Ingrid kay Jaime. Gusto niya rin pumunta sa syudad para mag-aral. Pero wala namang magpapaaral sa kanya at hindi naman ganoon kadali maghanap ng trabaho habang nag-aaral. Kailangan niya rin ng matutuluyan. Pero nanliligaw ako. Kapag may oras, umuwi naman ako rito kaya bibisitahin pa rin kita. Nakangiting sabi ni Jaime. Pangako babalik ako. Magkikita ulit tayo. Sige, hihintayin kita. Malambing na sabi ni Ingrid. Hihintayin niya ang binata. Hindi naman din siya aalis doon. Subalit, hindi inaasahan ni Ingrid na wala na palang babalikan si Jaime sa isla. Ninong, saan po tayo pupunta? Baka wala pong bantay si Jello sa ospital. Saad ni Ingrid. Seryoso lang ang mukha ni Romeo. May kukuhanan lang tayo ng pera. Kailangan lang para sa operasyon ni Jello. Magpapasama lang ako sa'yo. Umawang naman ang bibig ni Ingrid. Ganun po. Sige po, sasamahan ko po kayo. Kampante si Ingrid at walang kahit anong masamang iniisip. May tiwala naman siya sa kanyang ninong. Seryoso man palagi, alam niyang mabuting ama ito sa mga anak, kaya tinuturing niya na rin itong ama. Ninong, sigurado ka po bang ito ang tamang lugar? Tanong ni Ingrid sa maliit na boses. Nakarating sila sa isang sira-sirang bahay at parang malayo na sa lungsod. Bahagya siyang natakot. Ang pintura sa mga dingding ay nagbabalat na. Gusto niyang magtanong pa, ngunit napatahimik siya ng tingin sa mga mata ng kanyang ninong Romeo. Hindi pa niya ito tinitingnan ng ganoon noon, para bang malayo, nalilito at kung may anong guilt sa mga mata nito. Huwag kang mag-alala, Ingrid. Pagpapanatag sa kanya ni Romeo at tinapik pa ang kanyang balikat. Manghihiram lang tayo ng pera para sa operasyon ni Jello. Aalis din tayo agad, mabilis lang tayo rito. Hindi naman sila mahirap kausap. Tumango naman siya at pilit na pinipigilan ang pag-iisip. Nauunawaan ni Ingrid ang bahaging kailangan niya rin mag-alala para kay Jello. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit kailangan nilang pumunta sa isang lugar na ganoon. Bumukas ang pinto bago pa sila makakatok. Isang matangkad na lalaki na may magaspang at may peklat sa mukha ang bumungad sa kanila. Romeo! Sabi ng lalaki sa mahinang boses. Sandaling tinitigan ng mga mata nito si Ingrid. Nagtagal ng ilang sandali, kaya bahagya siyang nagtago sa likod ng kanyang ninong. Si Ingrid to, pakilala ni Romeo. Siyang magiging collateral. Bumilis ang tibok ng puso ni Ingrid. Kumurap-kurap siya at sinusubukang intindihin ang ibig nitong sabihin. Ninong, ano pong ibig mong sabihin? Tanong niya at medyo nanginginig ang boses. Anong collateral? Hindi siya tiningnan ni Romeo. Dahan-dahan lang siyang itinulak papasok sa silid na may kaunting ilaw. Pumasok ka na. Malamig pang sabi nito. Sa loob, dinala sila ng lalaki sa isang maliit na mesa. May envelope na puno ng pera. Muli siyang sinulyapan ng lalaki. Mabilis naman ang paghinga ni Ingrid at hindi makapaniwala. Ninong, ano pong ibig sabihin nito? Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi siya nilingon ni Romeo. Kompleto naman tong pera, hindi ba? Tumango naman ang lalaki. Oo, labis pa yan. Lalo na't mukhang bebenta tong dinala mo. Mga ganyan ang tipo ng kliyente. Mukhang hindi rin masyadong nagagamit. Magiging blockbuster yan. Napalitan ng takot ang pagkalito ni Ingrid habang pinagmamasdan ang kanyang ninong Romeo at ang kausap nitong lalaki. Pakiramdam ni Ingrid ay naninigas ang kanyang katawan. Pilit na pinagsasama-sama ang kanyang iniisip kung ano ang posibleng mangyari. Collateral. Tinawag siyang collateral. Iiwan ba talaga siya ni Romeo kasama ng lalaking yon? Lumipat ang kanyang mga mata sa pinto, ngunit ang paraan ng pagtayo ng lalaki roon, nagsasabing walang paraan para makatakas pa siya. Ninong! Hindi! Sigaw ni Ingrid nang hawakan ng lalaki ang kanyang braso. Please, wag mo akong iwan dito. Hindi po ito tama. Hindi ko maintindihan. Hindi siya nito nilingon habang nagsasalita. Ito lang ang paraan, Ingrid. Pasensya ka na. Kailangan ko lang gawin para sa anak ko. Wala na akong ibang maisip na paraan. Ito lang. Kumalabog ang kanyang dibdib. Parang hindi siya nito kilala. Mas lalong humigpit ang hawak ng lalaki sa kanya.
Naglalaro pa ang panunuya sa mga labi nito. Ihanda mo ng kama dyan sa loob. Ako munang nadali dito bago ang samahan. Mariing utos ng lalaki sa tauhan nito. Ninong, please. Pakiusap niya muli. Gagawin ko lahat. Huwag mo lang akong iwan dito. Ninong, parang awa mo na. Huwag mo pong gawin sa akin to. Naglakad na si Romeo papunta sa pinto nang hindi man lang siya sinulyapan. Kahit anong sigaw niya, hindi siya nito pinakinggan. Please, hindi. Ninong! Malakas niyang sigaw. Tumulo ang kanyang mga luha. Mas lalo siyang naiyak at sumigaw nang dalhin siya sa isang silid. Nang hindi siya sumunod, dumapo na ang kamao sa kanyang tiyan. Huwag ka nang pumalag. Hindi kita pwedeng tamaan. Ibibenta ka pa namin sa samahan. Mas malaki ang kikitain namin sa'yo. Nakangising sabi ng lalaki at hinawi ang mahaba niyang buhok. Mabilis siyang nanghina. Wala namang magagawa ang maliit niyang katawan roon. Nang ihiga si Ingrid sa matigas na kama, wala siyang nagawa kundi ang umiyak at dumaing. Sa dami ng nangyari sa kanyang buhay, hindi niya inasahang masasalbahe siya ng ganoon. Habang nandidiri sa hawak ng lalaki, alam niyang imposible nang maibalik ni Ingrid ang dati niyang buhay. Kinaumagahan, sobrang sakit ng katawan ni Ingrid. Pero wala nang masasakit pa sa puso niyang trinaidor ng taong inakala niya'y maaasahan niya. Bumangon ka dyan! Tama ng pag-iyak-iyak mo! Binato ng lalaki sa pagmumukha niya ang damit. Magbihis ka! Pupunta na tayo sa headquarters ng samahan. Hindi siya kumilos. Masama niya itong tiningnan. Kaso nang hilahin nito ang kanyang buhok, napadaing siya. Tinutukan pa siya ng patalim sa leeg. Walang nagawa si Ingrid kundi ang magbihis at sumunod. Tumibok ang puso ni Ingrid habang inaakay siya sa madilim at makipot na pasilyo. Inaasahan niyang marumi at pangit doon, pero mukha lang building, normal na building na may mga nagtatrabahong empleyado. Sinubukan niyang manatiling matatag ang kanyang paghinga ngunit nahihirapan si Ingrid mag-isip ng malinaw. Nauna nang naglakad ang lalaking nagdala sa kanya roon. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa braso niya na para bang inihatid siya nito sa mas impyernong kasasadlakan niya. Sino yung dala mo? Tanong ng bantay sa pinto. Ngumisi naman ito. Bagong putahe, talent ko. Ipapakita ko kay Madam Cherry. Kumatok ang lalaki ng isang beses bago buksan. Sa likod ng isang malaking mesa, nakaupo doon si Madam Cherry. Isa pa? Akala ko wala ka nang dadalhin sa akin, Danilo. Sabi ni Madam Cherry. Malinis ba yung dala mo? Sumagot naman ang lalaki. Oo naman, madam. Ako pa nga lang ang nakagalaw. Pero kung gusto mo, ipasuri mo para makasigurado. Muling napunta ang paningin ni Madam Cherry kay Ingrid. Dalhin niyo siya kay Dr. Alvarado. Utos ni Madam Cherry sa mga tauhan nito. Siguraduhin muna natin na pasok siya sa pamantayan ng mga kinukuhang babae rito bago siya kunin bilang talent. Nagpumigla si Ingrid pero wala siyang nagawa. Para lang siyang manikang pwedeng ihagis ng mga humahawak sa kanya. Kailangan niyang humanap ng paraan para makaalis sa bangungot na yon. Maya-maya, dinala na siya sa isang klinik. Dr. Alvarado, itest mo raw. Sabi ng lalaki bago umalis at isinara ang pinto sa likod niya. Nakatayo si Ingrid sa gitna ng silid. Walang emosyong tumingin sa kanya si Dr. Alvarado. May mga inaayos ito na mga kagamitan sa loob. Huwag kang matakot, sabi nito sa kalmadong boses. Routine check-up lang. Habang papalapit si Dr. Alvarado, napaatras si Ingrid. Hindi ayoko. Hindi niyo ako pwedeng ibenta. Anong klase kayong mga tao? Tao pa ba kayo? Napabuntong hininga ang doktor. Sumunod ka na lang. Wala ka rin namang magagawa. Sa oras na tumungtong ka sa lugar na to, hindi ka na makakalabas ng buhay. Kung makalabas ka man, magiging anino mo ng samahan at nakadikit pa rin sa'yo ang kapahamakan kapag may ginawa kang mali. Pakiusap. Nanginginig ang boses na sabi ni Ingrid. Please, kailangan mo akong tulungan. Hindi ako pwede dito. Pinilit lang ako. Gusto kong tumakas. Kailangan mo akong tulungan. Parang awa mo na. Isang maikling sandali, natigilan si Dr. Alvarado. Namungay ang mga mata nito, pero umiwas pa rin ang tingin. Muling tumigas ang ekspresyon. Tumigil ka na, mahina nitong sabi.
Subukan mong tumakas at hindi sila magdadalawang isip na wakasan ang buhay mo. Mawawalan ka muna ng buhay bago ka makaalis sa lugar na to. Bumagsak ang puso ni Ingrid. Hindi. Please, gagawin ko ang lahat. Tulungan mo lang ako. Huwag kang maging hibang. Putol ni Dr. Alvarado. Wala ka na magagawa ngayon. Nasa kamay ka na nila. Ang pinakamagandang bagay na maaari mong gawin, panatlihing nakayuko at sundin ang mga patakaran nila dito. Subukan mong tumakas at sisiguraduhin nilang pagsisisihan mo ito. Nang hina ang mga tuhod ni Ingrid, nanginginig ang kanyang katawan sa magkahalong takot at desperasyon. Walang paraan palabas, walang paraan upang labanan niya ang mga kumukuha sa kanya. Tila naging bilanggo siya sa isang bangungot na hindi na siya magigising pa. Humiga ka na. Matipid nitong sabi. Kailangan nating tapusin ang pagsusuri sa'yo. Hindi makagalaw si Ingrid. Hindi siya makahinga ng maayos dahil sa labis na pag-iyak. Siya ay isa ng bilanggo at ang malamig na katotohanan nito ay naninirahan sa kanyang pagkatao. Walang takas at tuluyang matatali na roon. Pagkatapos ng lahat ng yon, hindi na alam ni Ingrid kung saan papatungo ang kanyang buhay. Simula nang maging isa siya sa talent ng samahan, maraming pinagawa sa kanya na ayaw niya. Ano pong ginagawa niyo? Bakit niyo po ako hinuhubaran? Bulalas ni Ingrid. Pero nagpatuloy pa rin si Madam Cherry. Kailangan kang kunan ng mga larawan. Hindi lang sa personal transaction tayo may access, pati sa online, kaya huwag ka nang mag-inarte. Mas lalo lang siyang napaiyak. Gustong-gusto niya nang mawala sa mundo, pero sa tuwing magtatangka si Ingrid, pinipigilan naman siya ng mga bantay niya. Ano ba, bitiwan niyo ako? Ayoko na rito. Mas gusto ko pang malagutan ng hininga kaysa paulit-ulit yung babuyin ng katawan at pagkatao ko. Pagwawala ni Ingrid. Pumasok si Madam Cherry sa kwarto at malakas siyang sinampal. Anong kalokohan to? Demonyo kayo! Umiiyak niyang sigaw. Katatapos lang ni Ingrid dalhin sa isang politikong natipuhan siya. Nagpumigla siya kaya nasaktan. Para kumalma at hindi namang laban, tinurukan siya ng pampatulog. Magigising na lang siya na mag-isa na lang siya sa silid at masakit ang katawan. Paulit-ulit na nangyayari yon. Wala siyang maalala dahil tulog siya kapag ginagamit. Pero nandidiri pa rin siya sa kanyang sarili. Lumapit sa kanya si Madam Cherry. Galit ka, di ba? Gusto mong makatakas dito? Gamitin mo utak mo. Magtiis ka, Ingrid. Kunin mo ang tiwala ng samahan para makalayak at para magkaroon ka ng sarili mong desisyon. Simula ng araw na yon, para nalang robot si Ingrid na sumusunod sa utos ng mga ito. Tila wala na siyang pag-asa. Pagod na siya sa buhay na yon. Hanggang sa dumating ang isang gulo sa headquarters pero makapagpapabago muli sa takbo ng buhay niya. Ah! Sigaw ni Ingrid nang marinig ang putukan sa labas. Narinig niya rin ang mga kasama niyang babaeng napapasigaw. Pati mga bantay, nagkakagulo na. Dalhin niyo ang mga babae sa van. Bilisan niyo na! Utos ng isang tauhan. Nanlaki ang mga mata ni Ingrid. Pagkakataon niya na para tumakas, nagkakagulo ang lahat at halos magkawatak-watak pa. Kaso, nang tatakbo na sana siya, natamaan naman ng bala ang isa sa kasama ni Ingrid. Shelo! Sigaw ng kaibigan nito. Nagpaputok pa muli ang mga tauhan sa kanila. Walang tatakas! Mga walang hiya kayo! Sige, subukan yung tumakas at matutulad kayo sa babaeng yan! Natulala na lang si Ingrid habang tumutulo ang mga luha. Sa ilang taon nilang magkakasama roon, parang naging pamilya niya na ang babaeng kasama niya. Hindi siya makapaniwalang wala na si Shelo. Ibaba niyo ang mga armas niyo! Sigaw ng isang lalaki. Pero hindi nagpatinag ang mga tauhan at nakipagtutukan sa mga otoridad. Hinawakan ni Ingrid ang mga mas bata. Sa ilang taon niyang naging bilanggo sa lugar na yon, nang mga sandaling yun lang siya muling nanalig. Nanalig na sa pagkakataon yon, maligtas silang lahat. Ingrid! Sambit ng isang lalaki. Napatingin siya sa mga otoridad. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha nang makita si Jaime. All black ang suot. Matikas ang tindig, hawak ang armas at handang lumaban. Natigil ang titigan nilang dalawa nang biglang magputukan na naman. Napayuko silang mga babae. Takot na si Ingrid. Maya-maya'y may mga humila na sa kanila.
Nagulat na lang siya nang hawakan ni Jaime ang kanyang kamay. Jaime! Naluluha niyang tawag dito. Mabilis ang paghinga ng binata at mahigpit siyang niyakap. Ligtas ka na, Ingrid. Huwag ka nang umiyak. Pagkatapos ng engkwentro, hiningan sila ng report isa-isa. Pagkatapos, dinala sila sa isang shelter. Tulala lang naman si Ingrid at hindi makapaniwala. Sa 7 taon na naging biktima siya ng samahan na yon, hindi na siya umasang makakalaya pa. Ingrid! Tawag sa kanya nang kapapasok lang na si Jaime. Mahigpit siyang yumakap rito. Jaime, akala ko hindi na ako makakaligtas. May lumandas na luha sa mata ni Jaime. Ilang taon kitang hinanap. Sinabi ng ninong mo, naglayas ka, Ingrid, pero ayoko maniwala. Hindi ko alam na nandun ka. Kung alam ko lang, sana mas lalo pa naming binilisan ng pag-iimbestiga. Tiningnan siya nitong mabuti at bahagyang natawa. May luha pa rin sa mga mata. Sundalo ka na? Tumango si Jaime. Sundalo, pero sa paramilitary ako nagtatrabaho. Tumutugis ng mga malalaking samahan na hindi nakayanin ng gobyerno. Sobrang tagal kitang hinanap. Sising-sisi ako na hindi kita naprotektahan noon. Napahikbi si Ingrid. Binenta ako ni Ninong Romeo. Binenta ako tapos sinalbahin nila ako. Paulit-ulit nilang ginawa sa akin at pinagamit kong kani-kanino, Jaime. Sobrang dumi ko na. Hindi na ako yung dating Ingrid. Hindi na ako yun. Mas lalo siyang niyakap ni Jaime. Hindi, huwag mong sabihin yan. Ikaw pa rin ang dati kong Ingrid. Hindi mababago yun. Hindi ka marumi. Sila ang marumi dahil nagawa nila yun sa'yo. Pangako ko, hindi ka na ulit mapupunta sa ganong klaseng mundo. Iginanti na kita at igaganti pa kita sa mga taong gumawa ng masama sa'yo. Si Ninong, anong nangyari sa kanya? Tanong ni Ingrid. Galit na galit ako sa kanya pero ginawa niya yun para sa anak niya. Gusto kong gumanti pero naisip ko ang mga anak niya. Mahal na mahal ko ang mga batang yon. Wala nang maiiwan sa kanila kung... Napabuntong hininga si Jaime. Matagal na siyang wala, Ingrid. Pagkatapos mong mawala, umalis na sa atin ang mag-aama. Pero nang maging sundalo ako, pinahanap ko sila. Nakita ko naman pero pumanaw na dahil sa sakit ang ninong mo. At ang mga bata, kinuha naman ang ninang mo. Gusto mo pa ba silang makita? Umiling agad si Ingrid at yumakap muli sa binata. Ayaw niya nang balikan ang lahat. May naitulong din naman sa kanya si Josie. Ang pagkakamali lang nito, nagtaksil ito sa asawa at pinabayaan ng mga anak. Hindi na makapag-isip ng tama noon ang kanyang ninong Romeo, kaya nagawa iyon sa kanya. Hinaplos ni Jaime ang kanyang buhok. Magsimula tayo ng bagong buhay. Palagi na akong nasa tabi mo. Hindi na kita iiwan. Simula ng araw na yon, si Jaime na lang ang taong naging sandalan, pamilya at nagmamahal sa kanya. Kahit ilang beses niyang binababa ang sarili, patuloy naman siya nitong inaangat. Kahit pakiramdam niya hindi siya ang babaeng dapat iharap sa altar, ginawa pa rin ni Jaime para sa kanya. Sure ka ba? Marami ka pang magagawa para sa bayan. Ang galing-galing mong makipaglaban, Jaime. Sabi ni Ingrid sa kanyang asawa. Ayoko naman na dahil sa akin, itigil mo ang propesyon mo. Niyakap siya ni Jaime habang parehong tinatanaw ang dagat. Mahal ko ang trabaho ko pero mas mahal kita. Nahanap na rin naman kita, Ingrid. Ayokong sayangin ang buhay ko sa pakikipaglaban at mabawasan na naman ang mga panahong makakasama kita. Sapat na naman siguro ang mga nagawa ko. Gusto ko lang magkaroon tayo ng simpleng buhay kasama ka at ang anak natin. May naipundar na din naman tayong negosyo. Pero nag-aalala pa rin talaga si Ingrid. Pero mahal. Kaso, iniiba talaga ni Jaime ang usapan at hinagod pa ang malaki niyang tiyan. Huwag na nating pag-usapan yan. Magtatampo ng anak natin. Pinapalayas mong papa niya. Hindi na napigilang tumawa ni Ingrid. Hindi niya na nga pipilitin pa. Mukhang buo na talaga ang desisyon nito. Huminga siya ng malalim. Hangad niyang masaya na ang mga magulang niya para sa kanya. Kahit ilang dagok pa ang dumating sa buhay ni Ingrid, nagpapasalamat pa rin siya dahil kinaya niya ang lahat. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadalim na sandali ng ating buhay, gumagawa pa rin ang Diyos. Inihahanda tayo para sa mas magandang plano niya sa atin.
At kung nasasaktan tayo ngayon, isipin na lang natin na paraan ng Diyos yon para ipaalala sa atin na ang kanyang mga plano ay mas malaki kaysa sa mga nakikita natin ngayon. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.